Salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at panonood po. Ilang Diyos, ito pong Super Typhoon Panginoon sa Pilipinas. Ang sabi ay signal number 3, number 4, number 5 sa ibang mga lugar. Naniwala kami, O Diyos, na ang iyong kamay ay naroon pa rin sa bansa namin, bagamat mayroon kami mga pagkukulang, mayroon mga kasalanan na aming ginawa, na ginawa ng aming mga kababayan, ng aming mga politiko, ng kami lahat, Lord, ibilang na namin aming sarili. Patawarin mo kami, Panginoon, patawarin mo ang aming bansa. In behalf sa bansa namin, Panginoong Diyos. Kaya sa oras po ito, dalangin po namin na proteksyonan mo ang aming mga mahal sa buhay, Panginoong Diyos, na nandun ngayon, Panginoon, sa Luzon at Visayas, sapagkat yun ang tatamaan, maging ang ilang parte ng Mindanao. Lord, Luzon, Visayas, Mindanao, Panginoong Diyos, dalangin namin, O God, na Ikaw, Panginoon, ang hahawak at hawingin mo, Panginoon, ang malakas na hangin na ito. At walang anumang mapinsala, Panginoon, ng aming mga mahal sa buhay, Panginoong Diyos, na nasa Pilipinas. Salamat sa iyong divine protection. Salamat, O Diyos. At dalangin namin na mahalin ka ng mga Pilipino. Mahalin ka, unahin ka sa kanilang buhay, O Diyos. At ikaw dapat parangalan at mataas ang iyong pangalan. Manguna ka, ito yung turning point, Lord, na lalapit ang aming mga babayan, O Diyos, sa inyo. Salamat po sa iyong gagawin. At maging sa mensahe mo, ngayong umaga ay aming dinadalangin, na magsilbing aral, kalakasan sa aming spiritual na buhay. Na aming itong tatanggapin, Panginoon, na mayroong kaamuan. Salamat sa iyong pangungusap. Salamat sa iyong banal na Espiritu. Salamat sapagkat hindi mo kami kailanman, Panginoon, iniiwan, Panginoon Diyos, sa gitna ng aming mga problema at nariyang ka lagi. At nagpapalakas ka lagi, Panginoon, nagmula sa iyong mga salita. Patuloy mong hawakan ang iyong mga anak, Panginoon, maging ang aming mga spiritual na tainga, mata, O Diyos, ngayon ay buksan mo. Para aming makita at marinig, Panginoon, ang tunay na kapahayagan na nagmumula po sa inyo. Salamat ng marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. 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 Praise God. Hallelujah. So, ngayong umaga po ay meron akong prepare po sa inyo. At paki-ano lang ulit dyan pero yan. Sa aklat po ng isang talata lang po yung babasahin natin. Sa aklat po ng 2 Corinthians chapter 1 verse 20. 1 Corinthians chapter 1 verse 20. Yan. Yan po. 2 Corinthians chapter 1 verse 20. Ang nakalagay po rito, basahin natin sa Tagalog at saka po sa Ingles. Ang oras po ay 11:14. Sapagkat ang lahat ng mga pangako ng Diyos sa Kanya ay oo. Kaya sa pamagitan niya ay aming sinasambit ang Amen sa ikalahati ng Diyos. Now, sa English po basahin natin lahat. For all the promises of God in Him are yes, and in Him, Amen, to the glory of God through us. So, yun po yung ating pong mensahe. Kaya, ang pamagat po na ating pong ibabagi sa inyo ay living on the promises of God every day. So, maraming mga pangako ang salita ng Diyos na dapat nating ipamuhay at dapat nating lakaran araw-araw sa buhay po natin. Pero, hindi po lahat ay sabihin ko sa inyo sapagkat ang sabi nga ng isang Bible scholar, more than 30,000 promises yung nakalagay dito po sa Biblia. Sabi niya, pero para sa akin ho, ay halos lahat ng nandito sa Biblia ay puro pangako ng Panginoon. Kaya sa akin, hindi lang 30,000 kundi thousands of promises na mayroon po sa Biblia. So, sa ating pong talata, in our text says, for all the promises of God in Him are yes, and in Him, Amen. Sino yung Him na binabanggit dito? Ang binabanggit po rito ay si Kristo. Apostle Paul emphasizes that those who are in Christ, lahat tayo po na nakay Kristo, all the promises of God are affirmed, not denied. Hindi po dinideny. Pagkaman,
pagka once na yung pangako ng Panginoon na nagsabi siya na oo, oo talaga yan. It's yes, not no. Hindi kailanman nagsabi ng Diyos na no. In Christ, all the promises of God are secured and guaranteed. Garantisado po, secure ang pangako ng Panginoon. Pag ang Diyos ang nangako, Kanya po yang tutuparin. For all of us who are in Christ, lahat tayo na kay Kristo, every promise of God will come true. And no matter how many promises God has made, they are yes in Christ and amen. So, gusto ko lang banggitin sa inyo na sa Old Testament, mayroon kasing extreme sa New Covenant na hindi naniniwala sa Old Testament sa Biblia, puro New kasi nasa New Covenant na po daw tayo. Mali po. Sapagkat lahat, ito pong, kaya nasulat ang New Covenant o ang New Testament dahil sa Old Covenant, dahil sa Old Testament. At lahat ng batas na tinatawag na moral law at mabuting batas, ang moral law, hindi lang po yung 10 Commandments. Tanda natin, hindi lang 10 Commandments ang moral law, ang dami pong mabubuting batas. Halimbawa, huwag mong musala ng baka habang gumugig, batas din yun. Mabuting batas din yun at kinukot yan ni Pablo sa kanyang sulat sa Corinthians. So, ang 10 Commandments, pasok po siya doon sa mabuting batas, yung moral law kung tawagin. At lahat ng mabuting batas, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga batas, sabi niya, ni isang tuldok sa kasulatan, ang sabi niya, na parito ako, sabi ng Panginoon, hindi para wasakin ang utusan o ang kasulatan. Sabi niya, kundi ito'y tuparin ko. Kundi aking tutuparin. So, ibig sabihin, lahat ng mabuting batas, kasama ng 10 Commandments, ay tinupad ng Panginoon yun. Wala siyang inalis. In Christ, kaya nga nakalagay, yes in Christ yun. Amen? Yeah. Pero lahat ng mga batas na hindi angkop sa atin, kasama ng pagtutuli, ceremonial law, mag-alay ng tupa, kambing, baka sa... Wala na yun. Tinapos ng Panginoon sapagkat yung kanyang sarili, yun na yung inialay niya doon sa krus. Kaya, winakasan ng Panginoon ang lahat ng mga ceremonial law. Pero lahat ng mabuting batas, more than actually, ang batas mo more than 600, makarang 613 na mga batas. Ang dami, di ba? Sino makakasunod noon? Pero sinunod ng Panginoon yun. Kaya pag ikaw ay nag-Kristo, sinunod mo na lahat ng batas. Amen. Kasi lahat ng mabuting batas na kay Kristo, kaya nga yung law of Christ, yung law of love, doon na tayo ngayon nakapaloob. Inisa ng Panginoon. Yung pong pag-ibig. Amen? Sapagkat pag ikaw may pag-ibig, hindi ka mabatay, hindi ka magnakaw, hindi ka mangalunya, kasi mayroon kang pag-ibig. Amen? Kaya binuo niya ni Kristo, nauwi sa dalawa, sabi niya yung 10. Diba? At lahat, hindi lang yung 10, kundi lahat ng mabuting batas ay nakapaloob sa batas ni Kristo. Kaya lahat tayo ngayon ay nasa batas ni Kristo. At ang batas ni Kristo, mayroong kalayaan. Amen? Amen? Amen. Praise God. So, dapat nating intindihin yun mga kapatid. Ngayon, itong mga batas na ito, napakarami. So, mayroon na ibigay sa inyo na 5 lang. Kasi, itong 5 na ito, napaka-importante sa buhay natin, mga kapatid, na ito dapat ang ating ipamuhay. Okay? 5 promises of God to living on every day. Sabi natin, every day. Every day. Pag sabi every day, sa Tagalog ay? Araw-araw. Araw-araw. Kaya araw-araw o daily ay ating itong ipamuhay. Gawin natin sa ating buhay. 5 lang naman ang gusto kong gawin natin. Kasi napakarami. Di ba? Napakaraming batas. Gawin din natin yon. Kaya lang, itong 5 na ito, parang sabi ko, pag ginawa natin ito, sigurado po ako, maging mabuting Kristiyano tayo. Amen? Amen. Pero marami pa mga batas na dapat natin, actually ho, magsabi ni Pablo na, huwag kayong, di ba, sumamba sa Diyos-Diyosan, di ba? Batas din yun, di ba? Huwag kayong magsinungaling, batas din yun, di ba? Kasi nga, huwag, lahat ng huwag, di ba? Sakop sa batas yun. Pagka binasa ko ngayon sulat ni Pablo, ang dami ng batas ni Pablo. Opo, di ba? Ang daming batas pag ginawa mo. Grabe, huwag, lalo pag Ephesians, Philippians, huwag, laging huwag, no? Kaya kami, grabe yung batas, hindi lang tinagaman yung kay Pablo. Mukhang ang dami, mga 1,000 na tayo mga batas ni Pablo. Pero nakapaloob sa biyaya ng Diyos, kaya hindi mahirap gawin. Yes. Amen ba? Amen.
So, yun o, kasi si Pablo ang turo pagdating sa grace, grabe ang teaching niya pagdating sa grace. So, ngayon, tingnan po natin ang una na 5. Number 1, He promises rescue and protection for those who love Him. Ito'y tinupad ng Panginoon, ang batas din na ito. Ang sabi dito, ito yung batas na napakabuting batas po na dapat nating sundin sa ating buhay. Ito'y pangako ng Panginoon. Ang sabi niya, sapagkat siya'y kumapit sa akin at may pag-ibig, ililigtas ko siya, iingatan ko siya, sapagkat ang aking pangalan ay nalalaman niya. Then, next, siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan. Trouble sa English. Ako'y magiging kasama niya sa kabalisahan, sasagipin ko siya at parakalan ko siya. Sa iba kong word niya, nasagipin. Deliver dito, pero sa NIV ay rescue. So, dito po sa 16, aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita sa kanya ang aking pagliligtas. Ito'y pangako ng Panginoon. Amen. Pangako ng Diyos. Hindi lamang kay David at iba pang sumulat ng Psalms, kundi ito'y pangako sa atin na mga nagmamahal sa Diyos. Kaya, tingnan po natin mga kapatid. So, in the midst of our troubles, tanda natin, the promise is, ito sa NIV ko kinuha, I will rescue those who love me, sabi ng Panginoon. Kaya, ang lahat daw ng nagmamahal sa Kanya ay Kanyang sinasagip. I will protect those who trust in my name. Lahat ng nagtiwala sa pangalan ko ay protection ko, sabi ng Panginoon. I will answer. I will be with them in trouble, and I will rescue and honor them, sabi ng Panginoon. I-rescue sila at ino-honor pa tayo ng Diyos. At ito pa po ang pinakamaganda. The need to be rescued and protected means that we will experience troubles. Lahat naman tayo, sino sa inyo ay hindi nakaranas ng kaguluhan at mga problema sa buhay? Lahat tayo, tama? Lahat tayo nakaranas ng mga kaguluhan. But the good news is that we have God's protection in the midst of troubles. Kaya nandun ang protection ng Panginoon. God said, if we will call on Him, He will answer. Pagka tumawag ka sa Diyos, sabihin natin, Diyos ko, Panginoon ko, tulungan mo ko. Naroon agad ang rescue ng Panginoon. At sabi niya, I will protect them and I will answer them when they call on me. Sabi ng Panginoon. This is a promise of divine protection. Kaya lahat tayo po ay mayroong divine protection from the Lord. Now, not only does our God promises to rescue, protect, answer, and honor those who love Him, but He also promises to give us long life and to save us. Ililigtas tayo ng Panginoon, tapos bibigyan pa niya tayo ng mahabang buhay. God gives these promises to those who love and trust Him with their whole heart. Those who have put their faith in Him and Him alone. Tandaan natin mga kapatid, pagka minahal mo ang Diyos, inuna mo ang Diyos sa iyong buhay, laging naroon ang protection ng Diyos. Amen. Ang hinihilang ng Panginoon sa atin, mahalin natin siya ng buong puso. Pagkatapos ay manampalataya ka, magtiwala ka sa Panginoon, at sigurado naroon ang kanyang divine protection. Maging sa ating mga pamilya. Hindi hayaan ng Diyos. Yung pinsan ko kasi, bumisita po ko sa Cebu nung kailan lang. Tapos, yung church po nila, Assemblies of God, at nakilala ko na yung pastor doon, at tapos siya nagsusundo sa amin sa airport, sa akin. Tapos pumunta ko doon sa church sa Talisay. At malaki yung simbahan nila. Ngayon, tinamusta ko yung pinsan ko kasi yung leader siya doon. Kung okay naman doon sila, kaya lang yung kanilang mga members doon sa subdivision, no, mga kapatid, yun po mga lumutang sasakyan doon, ilan sa mga members po nila. Lumutang yung mga maganda sasakyan, di ba? Nakita niyo? So, yung mga members, so ilan sa mga member ng pastor, yun, doon, nakatira sa subdivision yun. At mga lumutang din yung mga sasakyan nila.
Pero ligtas po sila. Amen. Di nila maaaring masira ang sasakyan, lumutang ang sasakyan, basta sila ligtas. Amen. Nandoon ang divine protection pa rin ng Panginoon sa kanilang buhay. Kaya, kung gusto natin na lagi tayong ligtas ng Diyos, mahalin natin siya. Amen ba? Amen. Manampalataya tayo sa Kanya. Diba sabi ng Bible? Palato natin ang Panginoon. Sabi ng Bible, si Solomon, ang sabi ng Bible, Solomon loved the Lord. At nung minahal ni Solomon ng Diyos, ang sabi ng Diyos, Solomon, humingi ka. Kahit anong gusto mong humingi. Sabi ng Panginoon, ang hiningi niya ay talino. Lunong. Ang sabi ng Diyos, bibigyan kita ng lunong walang kasing talino na babang sa balat ng lupa. Ikaw ay hindi mapapantay ang talino mo, sabi ng Panginoon. Pagkatapos, binigyan siya ng bonus. Dahil mahal niya ang Diyos. Sabi niya, dahil hindi ka humingi ng kayamanan, ibibigay ko rin sa iyo ang kayamanan. At pati mga kalaban mo ay hindi maaaring makapanaig sa iyo. So, ang ginawa lang ni Solomon, inibig niya ang Diyos. Kaya yung hindi hiningi niya, binigay pa rin ng Diyos. Kaya pag inibig natin ng Diyos, yung hindi mo hiningi, ibibigay ng Panginoon. Yung mga dalaga, hindi ka humingi ng asawa, bibigyan kayo ng Diyos ng asawa. Pero yung mga asawa na, huwag kayo humingi. Pagtsagaan na ninyo yung asawa ko. At ipanalangin sa Panginoon. So, ganun ang mga ating Panginoon. At ang sabi ng Bible, di ba, sabi ng Panginoon, sabi ni Pablo, sabi niya, all things work together for good to them that love God, that love the Lord. Amen? Lahat ng umiibig sa Diyos, siya'y gumawa o gagawa ng ikabubuti mo. Ikabubuti natin. Hindi siya'y kakasama mo. Tama? Kaya, mahalin lang natin si Lord. Huwag mong ipagpalit ang Panginoon pag linggo. Huwag mong ipagpalit sa iyong pagbabaks. So, unahin natin, bago ka mag-baks, magsimba ka muna. Amen? Bago ka mag-remit, magsimba ka. Bago mo kausapin ang pamilya mo, magsimba ka muna. Pastor, kasi birthday kasi ng asawa ng anak ko ngayon. Ay, anong birthday? Eh, pwede naman mamaya after service, di ba? Kausapin mo. So, unahin natin natin ang Panginoon. Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos, inuunan lagi ang Diyos. Amen ba? And then seek ye first the kingdom and His righteousness, and all these things shall be added. Ibibigay ng Panginoon. Hindi lang rescue, hindi lang pagliligtas, hindi lang protection, kundi pati blessing. Amen. And then ang pangalawa, na pangako na dapat nating ipamuhay, He promises long life to those who obey and honor their parents. Ang lahat ng sumusunod at nagmamahal sa kanyang ina at inuunor, ginagalang, sinusunod ang kanyang magulang, ama at ina, ay mayroong kaakibat na mahabang buhay. Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina, upang ang iyong mga araw ay humaba sa lupaing ibinigay ko sa inyo ng Panginoong Diyos. Yan ay sinabi mismo ng ating Panginoon. So, the promises of long life are not just in the Old Testament, but they reaffirm in the New Testament. Ephesians chapter 6, verse 1 to 3, itong sabi ni Pablo. Ang sabi niya, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang sa Panginoon, sapagkat ito'y matuwid, ang sabi niya. And then, ang sunod, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may pangako. So, yung promise na ito, ay, sabi niya sa iba, hindi, Pastor, New Old Testament yan. Hindi nga, lahat ng mabuting batas. Yes, yan kay Christ. Kaya, kinot ni Pablo. Ang sabi ni Pablo ay may pangako, at yung pangako ay long life. Ang sabi niya ay ito ang unang utos na may pangako. Kaya yung ano yung pangako ng Lord ay long life, mahabang buhay. Kaya sabi sa verse 3, upang maging mabuti ang iyong kalagayan. Sino sa inyo rito mabuti na ang kalagayan? Amen. Dahil sumunod kayo sa magulang nyo. Amen. Ginalan nyo magulang nyo. At ikaw ay mabuhay ng matagal sa ibabaw ng lupa. Amen. Gusto nyo tumagal sa ibabaw ng lupa? 100 para makuha ng 100,000?
Mahalin niyo magulang niyo. Amen? Kung gusto niyo 120 ang edad, kung gusto niyo marating yun, mahalin niyo magulang niyo. Ako'y bumawi sapagkat hindi ko mahal yung magulang ko noon eh. Nung ako'y mag-Christian. Kasi nga, masama yung loob ko sa magulang ko noon kasi nga una, ay hindi ako pinag-aral ng kolehiyo. Pangalawa, ay yung aking tatay sobrang lupit. Pero, alam nyo, ay pinatawag ko yun. Na makilala akong Panginoon. Kaya ako'y bumawi. Hindi ako nagbibless sa tatay nanay ko. Pag ako nang born again, hindi ako nagbibless, niliyako ko pa, nalikan ko pa sila. Ang sabi ko, nakain ang anak ko. Kaya ganito to. Dala lang ng Biblia, iba na yung asal. Yes. Pero ginawa ko yun, kasi nga, alam niyo, pagka nakilala natin yung Panginoon, nag-umako din yung pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya dapat makita ng ating mga magulang. So we should teach the young people and children of all ages to obey and honor their parents. Regardless of whether or not their parents deserve honor. Kasi mayroong mga magulang, bakit ko igalang yan? Napakalupit yan, di ba? Ako nga, sino sa inyo nakaranas na pinalo dito ng sinibak na kahoy? Mayroon nakaranas na ba? Yes. Sinturon. 1, 2, 3. Ako, sinibak na kahoy, hindi ang sinturon, hindi lang dahon ng, hindi lang yung katawan ng kape, at saka ng sama ng bayabas. Lahat nata ng sama, natikman ko eh. Natikman ng puwit ko kahit puro, ang tawag yan, yung latay. Puro latay, lalo na yung bayabas, ang sakit to. So, yan ay, kaya hindi ko malimutan, noong ako'y pinalo ng tatay ko ng sinibak na kahoy, sabi ng mother ko, nakialam na, papatayin mo ba yung anak mo? Inawat na ng mother ko, papatayin mo ba yung anak mo? Nagdagay sa isip ko, paglaki ko, yari ka sa akin. Gaganti ako, sabi mo. Alam nyo, gumanti nga ako nung naglasing na kami, tatlo na kami yung lasing-giro na. Malaki na, binata na. Yung nauna sa yung kapatid, patay na din yun kasi mission niya. Patay na yung father ko, 56 lang, patay na yung father ko 55. Now, 56. Now, siyempre, naglasing na kami, lasing na. Kawan mo, kaya po. Grabe ka pag pumalo sa akin. Anong gusto mo? Sabi ko gano'n. Ako, umiyak yung mother ko. Kumuhan ako ng buti. Nakuloy ko na. Inahamat ako ng mother ko na umiiyak. Pati yung kapatid ko. Kasi nga, gusto kong, alam mo ang father ko naman, ay relax lang. Hindi naman ako mamamalo kung walang kasalanan. Walang kasalanan! Galit lang. So, talagang gano'n. Mabuti na lang, relax lang yung ama ko. Nung maborn na kita ko, napatawad ko yung aking ama. Amen. Niyakap ko siya. Tapos nung pinatanggap ko kay Lord, ako'y nakaluhod. Tapos, niyakap ko siya nung tinanggap niya ang Panginoon. Kasi may sakit na siya. Kasi nga, dahil sa kanyang bisyo, hindi na kaya ng katawan niya. Sa edad, napakabata, 56 lang mo kaya. Nawala na siya. Yung aking kapatid naman, panganay, pangalawa kasi ako, na lalaki ay 51 lang din ang edad nang mamatay. Kasi grabe din ang bisyo. Kaya salamat sa Lord. Kasi kung hindi ko umalis sa bisyo ko, baka umuna ako sa ng dalawa. Opo, kasi yung may sakit ako, kidney at saka ulcer na pinagaling ako ni Lord, yung pumbarkada ko sa inuman, yun nag-hospital sa akin na walang bayan, nilibre niya, kaya ako na-born again. Utang na loob. Kaya ako nagsimba. Iyaya niya ako. Amen. Yun lang yung ganti niya eh. Pagkalinggo, sabi niya, huwag ka na magbarka. Saan ka na, sama ka sa akin. Sabi niya gano'n. Sunday ha, susunduin kita. Makamit bahay lang kami. Sabi ko, magaling na ako dahil mga antibiotic, inom mo na ang gamot, ininom. 4 na klase. Sabi ko, magaling na ako. Ngayon, unahan kita. Alis na ako. Alas 8 kasi alas 8, alas 9 siya karamihan ng gawain ko, alas 9. Alas 8, alas na ako. Pag babagpasandalan, nandun na siya. Mabuti nakabihis ka na. Atin tayo ng Sunday school muna, sabi niya. Atin pala kami ng Sunday school. Ang bihira, sabi ko, hindi ko makaano dito. Kasi nga, katoliko ang isip ko, religyoso ang tao. Kasi tatay ko, nanay ko, kantura sa simbahan nanay ko. So, religyoso, ayaw ko talaga ibang reliyon. Ako, na-corner ako dahil utang na loob.
Dahil sa utang, siyang buwin ng gamot, siya nag-hospital sa akin. Oh. Eh di, sumama ako. Pagdating doon sa Sunday School, nagturo na yung teacher. At first time ako nakapasok ng ganitong klaseng simbahan. At nagpupulis sa Panginoon. Sabi ko, mga sir, uloy mo. Palakpakan sila ng kamay. Sabi ko, ano nangyari? Mali ata na pasukan ko. Pero doon nagsimula, mga kapatid. Nung makinig ako sa salita ng Diyos. Nag-interest ako. Iba ito ah. Tapos yung pastor na nag-preach, puro siya patawa. Tapos marami siya mga verse. Kaya ako naman kasi nga, doon sa mundo, ay dami ko mga kwento ng mga joke, puro mga green jokes kasi, puro katawanan ng mga barkada, di ba? So mahilig ako, nakuha ko doon sa kwento niya. Okay yung pastor na yun ah. Ganyan ang kwento, dami niyang kwento. 3 yung kwento na hindi ko makakalimutan doon unang kong mapakinggan siya. Kaya hanggang yung kwento na, ginagamit ko pa rin ngayon. Doon ako nag-invest. Pagkalinggo sabi ko, babalik ulit ako doon. Babalik ako, hindi na yung nag-preach kasi bisita lang pala yun. Eh, puray na yung mga... Ito, English naman na English itong bumalit, sabi ko. Eh, mahirap pa pakinggan, sabi ng ganyan. Pero, nag-interest doon nagsimula. At pagbaba ng pastor, nung huli na sabi niya, sabi ng barkada, Pastor, pag-pray mo nga ito. Hindi ko makalimutan yung pastor ko. Sa purisyo ng araw. Ang pangalan po niya, Pastor Mohols. Ang pilito niya. So, pray po niya ako. At after ng prayer, sabi niya, masakit ko ba? Mayroong konti na lang. Pero para di mapayang pastor, sabi ko, wala na, okay na. Okay na po. At gusto ko na rin umuwi kasi walang tao kabila na doon. Nung ako yung umuwi ng Davao, naka-wheelchair na ako si pastor, matanda na. At nung nagpakilala ako, sobrang saya niya. Sabi niya, alam mo, hindi ko kailangan magpastor ka. Salamat na binisita mo ako at hindi mo ako nakalimutan. Kaya yun po, sobrang saya ko na mamit ko yung aking pastor noon. Na matanda na siya. Tagal namin nag-usap, tapos na yung service nandun pa rin. Hindi na siya nag-impress ako, retire na ako, sabi niya. Pero, masarap na aming talagang kwentuhan. Natuloy natin. There are those who are abusing or abandoning their families. Mayroong mga parents na gano'n. It seems impossible to extend respect to someone that is so undeserving. But we have no choice because the Word of God commands us to obey and honor our parents. We would obey what the Word of God. We should obey what the Word of God says. Ang sabi ng salita ng Diyos, mga kapatid, Colossians 3, sinusugal pa ni Pablo, verse 20, mga anak, sumunod kayo sa inyong mga magulang sa lahat ng mga bagay, sapagkat ito'y nakakalugod saan? Sa Panginoon. Kaya nakalugod sa Panginoon. Kaya yung magulang nyo, kung malupit man, mahalin pa rin ninyo. Amen ba? Nasabi, nanay ko, walang pakialam sa buhay ko, hindi naman ako mahal. Minsan, hindi ko sinabi na I love you. Kayo magsabi na I love you ngayon. Yes. Amen ba? Kasi sila nahiya eh. May mga parents na talagang mahal naman talaga. Mahal ko naman kayo. Hindi man lagi sasabihin ko sa inyo na mahal kita. Pero alam nyo, kung buhay ko mahal na mahal ko kayo. Di ba? May mga ganong na this showing. Pero dapat din, may action talaga. Amen? And then pangatlo, kasi ito ay medyo mahaba, kaya sana matapos ko ito ng bago mag-alas 12. And then, pangatlo na pangako na panghawakan natin. He promises of outpouring of blessings to those who give their tithes and offerings. Ito ho, lagi kong dinalat. Lagi ini-exhort ito ng mga pastor, mga pastora, ng mga kapatiran. Pero hindi niyo napansin yung verse 11. Kasi ang alanan nyo, yung pangako lang ay verse 10. Mayroon pong verse 11. So, mamaya basahin natin. Dahil ninyo ang buong ikapong o ikasampung bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. At sa gayon, subukin ninyo ako ngayon, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Huwag niyo sabihin na, Pastor, Old Testament yan. Para sa mga Israelita yan. Totoo yun. Para sa mga Israelita, Old Testament, pero mabuting batas ito. Tinupad nito ng Panginoon. Kaya dapat din natin ito kayo. Ang sabi rito, tingnan ninyo, kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga bintana. Ano yung pangako ng Panginoon? Ano na bubuksan niya? Bintana. Bakit mga bintana? Maraming bintana. Bintana na marami. Ang pintuan isa lang.
Yan, bintana, ang dami. 1, 2, 3, 4. Daming bintana. Dito pa, pabuksan. Ang daming bintana. Kasi yung blessing, maski saan manggagaling, south, north, west, east, pwedeng dalhin ng Panginoon sa iyo. Amen. Yun ang ibig sabihin niyan. At ibubuhos ko sa inyo ang isang pagpapala na walang sapat na kalalagyan. Pangako pa rin yan. Amen. Bubuhos, walang sapat na paglalagyan, mga kapatid. Kaya, yung mga Greece teacher, nasabi nila, yung tithes wala na. Mali. Sapagkat ang tithes ay mabuting batas. Yes, in Christ yan. Tingnan natin, mga kapatid. Yan. Okay? Now, verse 11 muna. May verse 11 pa tayo pala. Yan, verse 11. Ano yung verse 11? Aking sasawain ang mananakmal, anak-alang sa inyo. So mayroong tinatawag na devourer. Ito ngayon, si Satanas, ito yung taga-sira, i-destroy niya yung ating mga finances. Kaya hindi nito sisirain ang mga bunga ng inyong lupa. No? Wala naman tayong lupa dito. At ang inyong puno ng ubas sa parang ay hindi mawawalan ng bunga. Sabi ng Panginoon na mahugbo. Kaya pag ikaw ay nagbigay ng tithes and offering at lahat ng klaseng giving, tandaan niyo mga kapatid, yung pangako ng Panginoon, hindi hindi ayan ng Panginoon na masira yung ating kabuhayan. Amen. Maging ang trabaho mo. Amen. Amen? Hindi ka mateterminate. Yes. Pero kung manatili ka na ayaw mo talagang magbigay sa Panginoon, dapat kang matakot. Baka mateterminate ka. Tinatakot ni Pastor. Maraming mga ganyan na nagpapapray sa akin. Kulang, nahiya lang kasi talaga ko. Sabihin ko sana na, mag-tithes ka na kasi. Kasi kailan terminate ka na. Nahiya lang talaga ako. Pero gusto ko utusan sana si Mr. Daday. Sabihin mo na. Pero, si Mr. Daday po, dapat siya ng external na kanang tama na. Pero ito pong kapatid na ito, ayaw ko siya itaas. Gawin ko lang si example kasi siya naman ating chairwoman. At hindi naman yan na siguro ano din kung hindi naman siya lalaking ulo niya, no? Hindi naman. Si Daday po, may 3 anak pinag-aral. At may time po na kilala. Kung mayroon man nakilala sa buhay nila, isa po ako ng pastor niya. May utang pa siya sa time na yun. Yung ko lang, may utang ako pa rin ngayon. Pero kailanman, may minsan, hindi po siya naglikat ng kanyang tithes and offering. Yes. Kailanman, hindi po yan naglikat. Di minsan, hindi po yan pumalya. Hindi una lagi ang Diyos. True. At noong time na yung kanyang anak, magkulihiyo na yung panganay niya. Scholar yung panganay niya. Yes. Walang tuition fee. Amen. Hanggang sa nakatapos, ngayon nagtatrabaho na yung kanyang anak na panganay. Dalawa na lang na eh. Nakatapos na. Yung kanyang, dalawa na lang ang kanyang pinag-aral. Nabawasan na lang isa. Pero, grabe po siya ka-giver. At hindi lang yan, mayroon pa po siyang pastor na sinuportahan. At yung pastor na sinuportahan, how many years na ba yun dahil? Tagal-tagal. Na, sobrang tagal na. Hanggang second coming yan. At nagawa pa maglabgig sa akin. Isa nyo, saan galing ang pira nitong babaeng ito? Amen. Wala na taswildo, inubos na ata sa pamimigay. Pero hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Yes. At pinapakalan ng Panginoon. Gayahin ninyo, si Sister Nata. Yan po ang sabi ko, hindi lalaki ang ulo niya. At hindi din siya magagalit sa akin kasi siya itangkol po. God has promised Israel of pouring blessings or success as a reward for tithing and offering. This promise is not only for the Israelites, but it is also applicable for the Christians because our text in 2 Corinthians chapter 1 verse 20 says, "For all the promises of God in Christ, in Him or in Him are yes, and in Christ or in Him, Amen." So, tinupad ng Panginoon pati yung tithing. Nasa grace nga, sa ilalim nga lang ng biyaya ng Panginoon. Tandaan natin, tithing and offering is a commandment with a promise that those who bring their tithes and offerings into the storehouse
Kaya Storehouse yan, ministry na. Modern ito, yung church natin ngayon. The Lord will open the windows of heaven and pour out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Amen. Yun yung pangako ng Panginoon. Promise, sabi mo sa katabi mo, promise yan. Promise. Ang promise na yan ay hindi obsolete, tinupad ng Panginoon yan. Huwag yung sabi, obsolete na, hindi. Ngayon, applicable pa rin yan. Kasi promise nga eh. Tinupad nga, yes in Christ na rin yan. Amen. Kaya, ito pa rin din natin. Tanda natin, God has a promise, blessings even greater than we can receive when we have been faithful to our commitment to give our tithes and offerings. Those who keep the commands of tithing and offering and seed giving can testify that the financial blessing was overflowing upon their lives. Tama ba? Tama. Pastora Daday? Yes. Amen? Lahat tayo naka-experience niya. Even my life, maging ang aking asawa. Lahat kami, na-experience. Bakit ho? Kasi, iba sa inyo, pati kayo, amen, sabi mo sa katabi, pati ikaw naka-experience. Yes. Sabi mo, hindi lang si Daday, pati ikaw, sabi mo. Yes. Pero may pahabol, nag-tides ka na ba? Yes. Umpisahan ninyo mga kapatid. Umpisahan ninyo. Maniwala kayo sa akin. Kasi promise yan. Maniwala kayo mga kapatid. Sigurado, i-bless kayo ng ating Panginoon. And then ang pang-apat, tatapusin ko po, okay lang ba sa inyo? No? Ano pa naman? Kasi nag-start ako ng preaching ay wala pa namang 30, wala pa namang 45 minutes. So, tingnan natin. He promises, number 4, to answer the prayers of those who call upon His name. Yes. Kaya pagka tayo ho'y tumawag sa Panginoon, nanalangin sa Panginoon, pangako niya. Jeremiah 33 verse 3, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo. At magsasabi sa iyo ng mga dakila at makaparehang bagay na hindi mo nalalaman. Kaya pag tinawag mo sa Lord, pati yung mga mighty things, great things, hindi mo alam, ay ipapaalam siya ng Diyos. Basta ang gawin mo lang, call, tumawag, call unto me, ang sabi ng Lord. Now, many have referred to Jeremiah 33 verse 3 as God's phone number because we are invited to call Him. So what is God's phone number? Jeremiah 33 verse 3. There are lots of verses that urge us to call out to God. Here, I will give you only 2 verses. Dalawa lang kasi ang dami eh. Ito, una, Psalms 86 verse 3. Tingnan natin. O Panginoon, ang sabi rito, maawa ka sa akin, sabi ni David, sapagkat sa buong araw, sa iyo ako'y dumaraing. So nagpipray siya buong araw. Sa English, maganda. Ang sabi po, O merciful to me. Be merciful to me, O Lord. For I cry to you all day long. Sabi mo sa katabi mo, araw-araw ka ba tumatawag sa Panginoon? Araw-araw ka ba umiyak kay Lord? Minsan hindi tayo umiyak kay Lord araw-araw, no? Sino sa inyo umiyak araw-araw kay Lord? Amen. O kaya, buong araw umiyak kayo. Hindi naman. Dito nakalagay, I cry to you all day long. So, ibig sabihin yan ay buong araw na siya ay dumaraing o umiyak sa Panginoon. Tumatawa sa Panginoon. And then verse 18 ng 145 ng Psalms. Ang Panginoon ay malapit sa lahat ng sa Kanya'y nananawagan. Amen? Kaya tumawag tayo kung gusto natin malapit tayo lagi kay Lord. Sa lahat ng tumatawag sa Kanya sa katotohanan. So, tumatawag tayo because of His truth. At ang truth, our truth is no other than Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. So yun ang ating batayan sa ating paglapit. Dahil mayroong Kristo sa puso, anytime pwede kang lumapit. Inalis na kasi ng Panginoon ng harang. Ngayon, yung kanyang line ngayon, 24/7. Hallelujah! 24 hours. Yung kanyang komunikasyon natin sa Kanya ay walang tigil. Kaya tumawag ka lang. Amen? Yung telepono mo, naglubat yan. Pero kay Lord, walang lubat. Amen? Yes. Kaya pag may kailangan ka, lapit ka kay Lord, agad, direksyon na sa Panginoon. Amen. Yung tabing ng yung harang
ay inalis lang ni Kristo. Amen. Kaya anytime, pwede natin dumiritso sa Panginoon, manalangin. After calling on the Lord, we need to expect His answers. Kaya pagka tumawag ka, makinig ka din sa Panginoon. Sino sa inyo ito may kausap pagkatapos nagdadal ka, isang oras na, tapos hindi mo na pinapakinggan yung kausap mo. Pagkatapos siya, bigyan mo naman pagkataon, ako naman. Diba? Parang ganun din kayo. Kaya minsan tumahimik ka. Kasi ang Lord nagsabi, and I will answer you. God is never preoccupied, busy, or away from the phone when we call out to Him. He promises to answer us. Sabi mo sa katabi mo, nangako ang Diyos na sasagot sa iyo. Nangako ang Diyos na sasagot sa iyo. Psalms 4 verse 3. Sabi ng Psalms 4 verse 3, ngunit, alamin ninyo na ibubukod ng Panginoon para sa kanyang sarili ang banal. Ang Panginoon ay nakakarinig o nakikinig kapag sa Kanya ako'y nagdarasal. Kaya pag nagdarasal po tayo, nag-pray po tayo, pinapakinggan po tayo. Nakalagay, the Lord will hear when I call to Him sa English. Kaya pagka tumawag tayo sa Panginoon, ay pinapakinggan po niya tayo. At ang pangako ng Panginoon sa Kristo, ang sabi niya, John 14 verse 13 to 14, at anumang hingin ninyo sa aking pangalan ay aking gagawin upang ang Ama ay malahati saan? Sa anak. And then verse 14, para malahati ang Ama, humingi tayo ngayon sa Panginoon. Kung kayo'y humingi ng anuman sa pangalan ko, ay gagawin ko. Si Lord, pangako yan, promise yan, pag lumapit tayo sa Panginoon at humingi tayo sa pangalan ni Jesus. Kaya minsan sa mga prayer natin, gamitin naman natin lagi yung pangalan ni Jesus. Ama, sa pangalan na si Kristo, hinihingi ko po ang mga bagay nito. Kasi nga, ang ating mediator, intercessor, si Jesus Christ. Yes. Kaya, huwag ninyong kalimutan. Kaya sa ating patapos na panalangin, in the name of Jesus Christ, ito hiningi namin. Amen. Di ba? Yes. Hindi yun, pagkatapos na, wala na. Amen. Amen ka na lang agad. At hindi mo recognize ang pangalan ni Jesus. Kaya, pag recognize ang pangalan ni Jesus, ang Ama ay nalulugod at ang Panginoon Kristo. Kaya, hindi ka pahindian ng Panginoon sa panalangin. Maski mahirap yung hinahingi mo, kay Lord, walang mahirap at walang imposible sa Panginoon. So, at ang Diyos natin ay Diyos ng wala, Diyos ng milagro. Maging sa ating mga bayarin dito, akalain mo, nakakabayad tayo dahil sa inyong pagiging giver. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, salamat ikaw ay giver. Salamat ikaw ay Salamat ay hindi ka titigil sa pananalangin. Salamat sa ating mga intercessors. Mga intercessors, thank you sa inyo. Kasi kung wala kayo, hindi kayo nag-intercede, hindi kayo nagdeklara, nanalangin para sa ating pangailangan ito, matagal na tayong umalis dito. Mula na umalis sila si Pastor Joy noong May, matagal na saan tayong umalis. Dahil po sa inyong panalangin, mga intercessors, at dahil sa inyong ding pagbibigay, sa inyong mga bridges, sa inyong mga ikapo, sa inyong offering, lahat ng klase ng giving, nagawa na natin. Pero tandaan niyo ito, hindi mawalan ang kabuluhan ang inyong ginagawa para sa Yes. babalik sa inyo yan, mga batid. Ibabalik sa inyo ng Panginoon. Bakit? Sapagkat ito yung panghuli na pangako ng Panginoon. He promises to all the believers that He will never leave us nor forsake us. Hindi tayo kailanman pababayaan ng Panginoon. Ang sabi niya, alam niyo kung anong original dito? Na talata niyan? Sa ano po yan? Sa Deuteronomy chapter 31 verse 6 and 8. Nung mga Israelita ay papunta na sa lupang pangako. Ang sabi ni Moses sa kanila, sa verse 6, kayo'y magpakalakas at magpakatapang. Huwag kayong matakot ni masinta sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay humahayong kasama. So, ibig sabihin ng humahayong kasama mo, saan ka mo pumunta kasama mong Diyos? Amen. Ang sabi niya, hindi kanya iiwan ni pababayaan man. Pangako ng Panginoon sa mga Israelita yon. Ang pagdating sa verse 6, verse 8, ito ang sabi niya kay Joshua. Tapos na sa Israelita, pangkalahatan. Para sa atin ngayon. Then, si personal kay Joshua. Kasi siya yung kahalili ni Moses. Ang Panginoon, ang siyang mangunguna sa iyo. Sa iyo, singular. Sa iyo, sabi niya. Siya'y sa iyo, sabi niya.
Hindi kanya iiwan, ni pabayaan. Huwag kang matakot, ni manlupaypay. Bili ni Moses sa kanya yun. Now, pastor, kay Moses, kay Joshua lang ba yan sa mga Israelita? Hindi, mga kapatid. Tingnan natin ang Hebrews, binanggit sa New Testament. Mga kapatid. Yan yung sa 8, ha? Sa 8. Ang sabi sa 8, ang Panginoon ang siyang manguna sa iyo. Ang word na yan para kay Moses, kay Joshua. Now, hindi lang kay Joshua, kundi pati sa atin ngayon, mga kapatid. Ang sabi rito sa Hebrews, ito, ginot na nito sa Hebrew, pero pinakamaganda, finances sa finances. Hindi lang pala sa lahat ng bagay, nasamahan tayo ng Panginoon, pati para sa ating mga financial na pangailangan. Amen. Ang sabi, umiwas kayo sa pag-ibig sa salapi, yun lang gawin mo naman. Sabi mo sa katigo mo, mukhang pera ka ba? Umiwas ka. O, magbago ka na, magbago ka. At kayo'y masiyahan na kung anong mayroon kayo. Amen. Kung mayroon tayo ngayon, masiyahan ka. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo na pangarapin ang maraming pera. Masiyahan ka kung mayroon ka ngayon. Amen? Huwag kang mangutang sa bangko. Sabi mo, huwag kang mangutang sa bangko. Pakipagawa ng bahay mo. Ha? Huwag kang mangutang para sa luho mo. Yung bahay, ang sabi nga ng isang pastor, ay liability daw yun. Diba? So, at saka magpagawa na pag nag-for-good ka na. O kaya, pag nagpagawa ng bahay ngayon, ito po, pag nagpagawa kayo ng bahay, siguraduhin mo may titira. Kasi pag nagpagawa walang titira, masisira din yung bahay. Tama? Tama. Kaya, hindi masama na magkaroon tayo ng ganun, mga kapatid. Pero ang sabi rito, umiwas tayo sa ganun. At kung anong mayroon tayo ngayon, masiyahan na tayo. Bakit po? Sapagkat sinabi niya, ano sabi? Sa anumang paraan ay hindi kita iiwan o pababayaan man. Kaya sa lahat ng ating mga pangailangan, sa lahat ng laban sa buhay, hindi tayo iniwan ng Diyos. Sabi mo sa katabi mo, iniwan ka na ba ng Diyos? Hindi. Hindi. Kailanman hindi tayo niya iniwan. Kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Sa pakiramdam na natin yun, doon pala nag-isa na lang ako. Si sister nga, hindi na ako tinatawagan eh. Nangutang naman nun, hindi nakalimutan na yung utang ha. Pero, okay lang. Hindi ka naman nakalimutan ng Panginoon. Amen. Nakikita ka naman ng Panginoon. Amen ba? Now, mga kapatid, the promise is a source of comfort. Itong mga pangako ito. An assurance of meaning. Signifying that God will always be present, provide support, and will not abandon those who follow Him. Lahat ng sumusunod sa Panginoon kailanman, hindi niya tayo pinabayaan. This promise assures believers that even in difficult times, they are not alone. Hindi ka nag-iisa. It seems as a source of strength, courage, and hope. As God's support is constant and unchanging, mga kapatid. Wala kailanman hindi nagbabago ang Diyos. Yung suporta niya sa iyo, noon hanggang ngayon, nandyan. Amen. Amen? So if God is with us, who have nothing to fear. We have nothing to fear. Wala tayong dapat ikatakot. Amen? Amen? Isaiah 41 verse 10. Ang sabi ng Panginoon, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palakasin ka. O, ikaw ay aking tutulungan. O, ikaw ay aking alalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Kaya huwag tayong matakot sapagkat kasama natin ang Diyos, alalayan tayo ng Panginoon sapagkat yan ang kanyang pangako sa ating buhay. Amen? Amen. So, pag-iano nga araw, sa aking pagtatapos. Kaya patapusin ako kasi ano gumana. Yan, gumana na. From now on, okay? From now on, let us live on the promises of God. But the value of a promise is dependent upon the character of the believers or the believer meeting it. Bakit ho? Sapagkat ang may problema wala sa Diyos. Wala sa pangako ng Diyos. Ang problema minsan ikaw, yung ugali mo, yung katangian mo, na hindi angkop sa salita ng Diyos. Hindi ka namumuhay.
Hindi mo ginagawa ang salita ng Panginoon, mga pangako ng Diyos. Hindi mo nilakaran. Hindi mo pinapamuhay. Natanda natin, God's character is reflected on His promises. Yung katangian ng Diyos ay sumasalamin sa kanyang mga pangako. Naintindihan mo na yun? Amen. Na pag ang Diyos, His promises can never be broken. Pag ang Diyos ay nangako, hindi niya kailanman sisirain. Amen. Ikaw, sumisira ka sa pangako mo. Tama? Dami mo ng pangako, napako lang eh. Pero kay Lord, hindi mapapako ang pangako niya. His words contains hundreds and thousands of faithful and true promises for those who believe. Lahat ng sumampalataya sa Kanya. Iwan ko sa inyong talatang ito, mga kapatid, sa Hebrews chapter 10, verse 23, sa New Testament. Ang sabi rito, panghawakan nating matatag ang pagpapahayag ng ating pag-asa nang walang pag-alinlangan. Amen? Walang pag-alinlangan. Mayroon tayong pag-asa lagi kay Lord. At bakit? Sapagkat punong-puno ng pangako ang kanyang mga salita. At ang sabi, sapagkat siya na nangako ay tapat. Yes. Yes. Amen. At walang katapat. Amen. Amen. Ang pangako ng Panginoon ay tapat. He who promised is faithful. Yung 5 na yun, pag ginawa natin, tapat ang pangako ng Panginoon. At magmanifest sa buhay natin. Kamayan mo, katabi mo, congratulations. Congratulations, Dad. Dahil pag ginawa mo ito, hallelujah, pagpapalain ka ng Panginoon. Yung makupot tayo, isaktong alas 12 na, tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nangako sa aming buhay. Na pag kami ay gumawa at gawin namin yung narapat na gawin, Panginoon, at lahat ng pangako mo ay tutuparin namin at gawin namin, Panginoon Diyos, Yes. ay magkaroon, Panginoon, ng manifestation. Magmanifest sa buhay po namin. Dalahin ko, Diyos, na itong 5 ito ay hindi namin makalimutan. Ang dami pang mga pangako mo sa Biblia na mahalaga. Pero itong general na pangako na ito, Panginoon, itong 5 na general na pangako para sa amin, naway hindi namin malimutan ngayong umaga. Salamat sa iyong pangunguna. Ito po ang isang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Salamat po sa Communion daw. Pasensya na ha. Ay, communion pala tayo. Wala sa isip ko. Kasi nung first Sunday, hindi po tayo nag